Everyone, please rise. The fourth regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod is now called to order. Madam Secretary, roll call please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. May request the Honorable Nicole Ronquillo to lead us with the prayer and the singing of the national anthem. Let us all put ourselves in the most holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we gather here in the harbor of your safety, we thank you for fellowship and family. We ask that you will strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, would you fill us with your peace, so that as we journey onwards, we would pour out your love and grace to others. We ask that our souls would catch the wind of your Spirit, so that we would take your promises to all the earth. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us all put our right hand on the upper left part of our chest and sing the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, lalong-lalo na po sa ating mga bisita ngayong umaga. Nandiyan po ang pamunuan ng Triskelion, ng Lungsod ng Lipa. Magandang umaga. Nandiyan po ang ating kapitan ng Barangay Dagatan, Kapitan Resty. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. At lahat po ng ating mga bisita, magandang umaga. Bago ho tayo mag-umpisa, nais kong humingi ng mag-solicit ng motion para i-suspend yung rules para mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kasamahan sa Lipa ng mga Triskelion ng konting oras para magpakilala ang bagong pamunuan ng kanilang organisasyon. Mr. Chairman, I move that we suspend the rule to give ilang kaya? Isa lang. So the Tau Gamma Pi, please consider this as appeal to the body na masuspend ho yung rules. There's a motion to suspend the rules. Any second? Seconded. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Rules suspended. Bigyan po natin ang konting oras ang bagong halal na Pangulo ng Triskelion de Lipa. Tayo po ay proud dahil meron din po tayong mga ilang miyembro ng sanggunian. Kasama na rin po tayo na Triskelion din. Tol, magandang umaga.
Magandang umaga po sa inyong lahat, sa bumubuo po ng Sangguniang Panglungsod. Kami po sa Triskelion Dilipa ay nagpapasalamat po sa inyong imbitasyon para makadalo sa pagpupulong pong ito. Kami po sa Triskelion Dilipa, kami po ay magiging kaagapay niyo po para po mapalago po yung ating komunidad. Ayun lang po, maraming salamat din po. Baka gusto mo magbigay ng konting mga programa rin, konting background para mas makilala ang ating samahan. Ayun po, magkakameron po kami ng unang project po namin as officers po ng Triskelion Dilipa para po sa taong 2025 to 2028. Kami po ay magkakameron po ng optical mission po. Ang target po namin ay maserve po yung 72 barangays ng buong Lipa. Ayun naman po ang magiging programa pong iyon, libre check-up po. Tapos po possible din po na kung may mga operasyon like para po sa katarata or iba pa pong suliranin sa mata, baka naman po magagawan po namin ang paraan maging libre po. Kasama po yung 16 na ophthalmologist na aming nakausap po. Ayun lamang po. Salamat po. Okay, maraming salamat. Honorable Macmacluwansing. Thank you, Mr. Chair. Unang-una, magandang umaga sa ating po mga brad at sis. Gusto ko rin po i-congratulate ang ating po mga bagong punuan sa Triskelion Dilipa. At Mr. Chair, nais ko rin pong ilahad po sa inyo na sa tagal din mo ng panahon, nagiging parte din po ang Triskelion Dilipa sa lahat ng mga programa ng ating pong pamahalaan at malaki din pong naiaambag at naitutulong para mapaganda, mapaayos ang ating komunidad. Kaya capital S po sa ating pong mga brad at sis. Salamat at maraming salamat at sana po ay tuloy-tuloy po ang ating pagtutulungan para mapaayos po natin ang ating minamahal na lungsod ng Lipa. Muli, maraming salamat. At pala, Mr. Chair, nabanggit po ang ating Pangulo na may programa sila sa mga katarata. Tingin ko, Mr. Chair, malaking maitutulong po ng ating chairman ng Committee on Health, sa Konsehal Joel Pua, para sa ating pong pakikipag-ugnayan sa ating pong pagdating sa mga paggagamot sa may mga katarata. Maraming salamat po. Thank you. Okay. 1 minute recess para tayo po ay makapag-photo opportunity kasama ang mga bisita natin. Sige po. Ayan, pakilala kayo na ayos. Good morning, everyone. I'm Christy Perez, President of the College of Law Student Council at University of Batangas, Lipa City. This coming September, 26 of our bar examinees will be facing one of the most important milestone in their legal journey. They will take bar exam and assign across various bar sites. And to ensure they are well supported, we are launching a fundraising initiative through a fund run entitled Ready Set Law, a Race for the Baracos, happening this Sunday, August 3 at Lima Outlets. All proceeds from this event will directly cover our bar takers and essential materials for their hotel accommodations. It is our way of lighting their load so they can be focused on what truly matters, passing the bar. I'm inviting everyone not only to join the fund run, but also consider sponsoring this meaningful cause. I believe each one of you carries the heart of generosity and commitment that keeps the legacy of our legal community alive. We'll prepare a formal sponsorship letter for submission to every honorable councilors, and we hope for your kind consideration. Thank you very much, and let's run together to our future lawyers. Thank you. Sige, Attorney Gali, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga susunod na henerasyon ng mga abogado. Attorney Christy, may sasabihin may tatanong lang ako. Sige. Unang-una, congratulations sa inyong initiative na to na Thank you at least masuportahan yung mga mag-exam sa na mga
future lawyers natin. Ilan ang examinees natin ngayon? We have 26 bar takers from University of Batangas, Lipa City. Tapos saan yung mga venue ng mga bar sites nila? Bar site from UST, we have 12. And from University of San Beda, Alabang, we have 4. From San Beda, Manila. From New Era University. From UPBGC. From New Era. And 2 from Ateneo. They have 7 bar site for this coming September bar examinees. Anong date sa September ang bar exam natin? September 7, then the Wednesday, September 10, and last day is September 14. So 3 Wednesday? 3 days, sir. Every Wednesday? 2 Sundays and 1 Wednesday. 1 Wednesday. Okay. Paano pinipili yung bar site? Ano ba yan? Doon sila gusto nila. I'm sorry hindi na ako masyado ngayong updated. Paano pinipili yung bar site nila? They were accredited by the Supreme Court. No, but the students themselves. They elect they choose. They choose po the bar sites ng examination place. Yes, sir. Tapos yung ating fun run, when will it be? On this Sunday? This coming August 3, August Dalim 3. Outlets po. Sa outlets. So magpa-participate dyan, siyempre mga law students siguro. Everybody po is invited. We have a special rate for registration for non-students and students. Okay. We have 3 kilometers and 5 kilometers only po. Okay, sige. So, good luck sa inyong sa fundraising yan. For me, as I'm pledging 5,000 pesos for your cause. Wow! Thank you po. Sige, congratulations in advance sa ating mga More! Initial pa lang yan. Yeah. Alam niyo, para mabigyan kayo ng background, si attorney, bago siya naging lawyer, siya ay nagtitinda. Lahat ng klase ng hanap buhay, nagtitinda siya ng saging, naglalako siya na kung ano-ano mga bagay para makatapos ng law. So, I'm sure he feels for all those who are taking the bar exam at alam ko, generous siya na tutulong. He always generous to our school po every And year. of course, may mga programs ako. I accept OJTs. I have a law firm now here in Lipa. So if ever some of your students are interested to undergo OJT under my law office, your school is very much welcome and I accept OJTs. Thank you po. Also working students, I also accept, no? Thank you po. You? Thank you very much po. Sige, salamat. Kasama lahat. Sige, recess muna tayo ha. Resume. Now we proceed to the privilege hour. Honorable Makmak Luwansing, you're recognized. Thank you po, Mr. Chair. Ito pong privilege speech ko po ay tumatayo po ako dito para po sa ating pong mga ilang residente ng ating lungsod na humihingi ng tulong upang mabawi ang kanilang na-invest sa Arcadia Prime Development Corporation. At ito pong Arcadia Prime Development, ang property po nito ay nasa ibang bayan. Sa may Rosario daw po. At ang meron po sila dito ay business showroom. Dati po ay na dito sa may Abenson. Dati daw po sa may Abenson daw po. Dito sa may highway. Yan po, magandang, sa kabila ng magagandang pangako po, marami po sa ating po mga kababayan, Mr. Chair, ang nawalan ng malaking halaga na pera. Karamihan ay mga senior citizen at mga manggagawang matagal na nag-ipon. Bagamat ang kaso ay unang-una na-refer po to sa Committee on Trade on Industry nung May 28, 2025. Ito po yung subject po na privilege speech of Honorable Aris Macala, reading the letter of some residents who are requesting for assistance in getting back their investment from Arcadia Prime Development Corp. Ito po yung Mr. Chair, nakausap ko last week po sila at narinig ko po ang kanilang mga hinanain tungkol po sa nangyari, yung kwento po, na narinig ko po sila. Bagamat
at po ito na-refer po sa committee, I think po, Mr. Chair, mas maganda po na ito po ay maipalipat sa Committee on Human Rights dahil malinaw pong may paglabag po sa karapatan ng ating po mga kababayan na hindi maloko at maprotektahan din po sila. Hindi lang ito usaping pang negosyo, Mr. Chair, ito po ay usaping hustisya para sa mga naloko ng Arcadia. So, Mr. Chair, may I move that to be referred in a Committee on Human Rights. Thank you, Mr. Chair. Okay, the matter brought up is referred to the Committee on Human Rights. Comment? Ayon no kay Atty. Silva, kung ang inyong privilege speech ay may kaso na, una sa korte na Atty. Bautista, ay ito ho ay hindi na pwedeng pag-usapan ng Human Rights Committee. Pero kung hindi naman ho, the Human Rights Committee will conduct a committee hearing. Ano po, attorney? Pagka may kaso na, ano pa? Mr. Chair, isa rin po sa mga binanggit ng mga kinakausapang na mga residente po natin, ito po ay may kaso na ho. Ito ay dumaan na rin po na sa Court of Appeals, pero sila po ay, kung basta bagay, tama bang dininay? Natin na yung kanina. Court of Appeals. Yun ang sa pag-uusap po namin. Ngayon, nahingi po sa ating opisina ng tulong kung anong magandang action po dito. Comment lang. Siguro maganda makapagpasa tayo ng resolution na showing support dun sa mga kababayan natin sa Lipa. Sige po. Siguro sa tamang panahon mamaya magpasa tayo ng isang resolution para matulungan. Maring Merlo, ano maganda? Hindi ka pwede refer sa committee sa legal department. Madagdag ko lang dun sa mahingan lang natin yung kasamahan nating abogado dun sa privilege speech ni Consel Makmak. Yung mga kababayan natin, nag-committee hearing na sila, may kaso na deny daw sa Court of Appeals. Ito yung mga nag-invest pero hindi rin nagbunga ang kanilang investment, parang ang feeling nila naloko sila. So ano kaya bilang abogado, anong pwede natin maitulong o maisuporta sa kanila? Kung mag-resolution tayo bilang isang sanggunian in show of support, requesting kanino kaya pwede address? Hindi, siguro kailangan mag-conduct muna tayo ng fact findings, no? Nagkaroon na ng committee hearing. Okay, magkaroon tayo ng report kung ano ang na-discovery nila doon sa committee hearings nila. And probably we can have it endorsed sa NBI for further investigation and recommendation at the same time. Kasi kung nagkaroon na ng mga pangyayaring ganyan, and the best agency who can help them is the NBI, National Bureau of Investigation. We have it in Lipa. Sige po. Consel Merlo Silva, sige po. Base ho sa sinasabi at pinag-uusapan ay the committee conducted a committee hearing. Pwedeng siguro makakalaman natin ano ho ang recommendation ng committee regarding the situation. Ayan, Honorable Makmak. Si Consel Makmak ho ang chairman ng committee. Actually, so, dapat hindi po ako nag-conduct ng committee hearing. Ito po ay nagkaroon po ng informal, nag-uusap-usap. Informal po ang aming usapan po dito dahil nga ito po ay nakapending ho noong May 28 pa ho. Hindi pa ho kami nakaupo nung May 28. Ito po ay napa-refer sa trade industry and knowing po na ito po nagiging problema ng ating po mga residente, I suggested po mas maganda ho maibigay o ma-refer po sa proper committee. Base ho sa inyong pag-uusap, saan ho ang opisina ho noong prime? Ang showroom po ng Arcadia, din po dati dito sa may Abenson, yung sa may highway ho. At saan po yung project? Saan po yung project? Sa may Rosario daw po. Ayon po sa kanila. Ang lupa po ay nasa... Ibig sabihin, may opisina sila dito, pero tapos ang lupa, yung project sa kabila, sa Rosario. Bakit ganon? Yun nga ho. May investors, investment check. Kaya yun siguro ho, Ikwan, laliman ho siguro ang investigation in aid of legislation. Okay. Kaya Mr. Chair, I'm seeking the... ang ginawa ni Consel Makmak, ni-refer niya sa Committee on Human Rights kasi mas naaakma doon. Sino ang chairman natin ay si
Honorable Venice Manalo. So, nai-refer na. Yes po, Mr. At Chair. hihingan na lang natin sila ng report pagkatapos. Yes, po. Mr. Chair, Bago gusto tayo ko pasalamatan natin mga kasamahan na para at least matugunan po natin yung mga problema ng ating po mga kababayang Lipeño dito sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat, Kusan Lilo. Maraming salamat, Kusan Mero Silva. Thank you. Okay, Honorable Attorney Gali. Thank you, Mr. Chair. Ang aking pong privilege speech today is about online gaming ban, online gambling ban of Lipa. Dikit sa buhay ng maraming Pilipino ang pagsusugal. Kinalakihan na ito ng ilan mula sa sabong, color game, karera at iba pa. Naging taya ito ng mga kababayan nating kumakapit sa swerte. Ngunit ngayong online na din ito, marami sa ating mga kababayan at mga kababayang Lipeño ang nahuhumaling sa online gambling. Peligro ito sa kabuhayan ng mga nadulong dito. Patunay dito ang report ng The Straits Times ukol sa isang tindera ng damit na mula sa Davao del Norte na nahumaling sa larong scatter. Nagsimula siya sa tayang 100 piso, nakalaunan ay naging 3,000 piso sa paglalaro. Umabot sa punto na nanalo siya ng 30,000 pesos. Ngunit sa kanyang addiction sa pagtaya, nalubog sa milyong utang ang tindera. Mula doon, nagdesisyon siyang i-delete lahat ng online gambling app sa kanyang cellphone. Kwento ito ng maraming Pilipino, ang pagtaya, pagsugal at pagkapit sa swerte. Itong nakaraang linggo, nagpanukala si Senator Loren Legarda ng ban on online gambling promotion na aniya, online gambling has exposed the most vulnerable such as minor students and low-income individuals burying themselves in financially ruinous behavior that negatively affects them and their families. Sinugundahan ito ng ating Department of Finance, Secretary Ralph G. Recto. Dito sa atin sa Lipa, nais ko pong ipanukala ang ban on online gambling promotion. Lalo na sa ating mga kabataan. Kasama din sa panukalang ito ang paglilimita sa physical advertisement malapit sa mga paaralan, daanan o establishmento ng pamahalaan ng lungsod. Layon din ng panukala ang parusa sa mga lalabag na empleyado ng City Hall. Ipagbawal po natin ang online gambling sa lahat ng empleyado. With that, I respectfully move that it be referred to the appropriate committee, Mr. Chair. The matter brought up is referred to the Committee on Good Government. Kaya ako ni-refer doon kasi very crucial sa akin yung sa mga employees. I think ang purpose dito is during office hours. Okay. And games and amusement. Para dun sa mga advertisements. Kasi, For the information po. Kasi hindi lang although kung concerned ito sa mga government employees, pero yung pagbabawal din ng mga advertisements sa online, siguro i-joint na rin ang games and amusement for that. And games and amusement, ang lead committee po is lead committee will be Good Government. Good Government. Comment lang po as a chairman of Good Government. Isa muna. Sige, Honorable Merlo Silva. Sige, please. Siguro i-repair na rin sa Committee on Laws dahil na madami hong legal matters ang dapat dito pag-usapan, Mr. Chair. Ngayon, sa akin tingin, dapat talaga ang isang abogado na siya dito ang kailangan natin. Siguro, hindi na natin isasama ang laws. Comment lang from the chair. Kumbaga mag-a-attend na lang siya ng hearing at magbibigay ng kanyang inputs. Total, magkakasama naman tayong lahat. For the information of the body, gusto ko lang ipaalam sa lahat na ito ay mismong si Vice Mayor ho ang may panukala nito. Kung lang siya yung presiding officer, so ipinasa ho kay Atty. Galit. Ito ho'y sinusuportahan ng chairman ng Committee ng Good Government. Ang hindi ko lang humakon dito kung ito bagay gagawin isang ordinansa kasi may mga banning ho ng propaganda. May ilan na ho dito nung una na propaganda yung ilang kasino tungkol ho dyan.
Biglang nawala. Hindi ko lang alam kung bakit biglang nawala yan. So, mas maganda pag tulong-tulungan na ho ito ng Committee ng Good Government, ng Games, at ng Committee on Laws para ho maasap ito na maipatupad ho natin. Kasi mas maganda naman, nag-i-initiate nga naman ang city, kahit ito may national law o kung ano pa man hong propose ng Senado, at least ang siyudad ng Lipa ay nag-initiate sa pamamagitan ho ng... Ang sponsor po nito ay si Vice Mayor Mikey Morada po talaga ang ang proponent po nito. So napasala ho sa committee ng iba't ibang committees para ho magawang isang batas o magawang isang resolution for the information of the body. Salamat. Ito ay joint effort ng bawat miyembro ng sanggunian, hindi lang po ng isang tao. So, referred to the two committees, sana po mahiring para ma-finalize yung ordinansa. Any other privilege? Honorable Mayor De Silva. Good morning, Mr. Presiding Officer, sa mga kasama at sa atin mga bisitang kapitan. Alam mo nyo, Mr. Chair, ako'y natutuwa ho kanina at may mga bagong magiging abogada ang lungsod ng Lipa. Nakatuwa ho. At siguro, Mr. Chair, marami po siguro tayo mga kababayan, mga kabataan na naghahangad na maging abogado, maging abogada. Pero unfortunately, Mr. Chair, ay sa kakapusan sa pamuhay, hindi ho matupad ang kanilang mga pangarap. Ay noon ko po ho binabanggit at sinasabi na sana ang local government, tayo dito sa lungsod ng Lipa, magkaroon tayo ng isang institusyon or kolehiyo na kung saan ay magturo ng abogasiya. Kaya sana inire-recommend ako na tayo dito sa KLL, magkaroon tayo ng College of Law. Upang sa ganun, Mr. Chair, mahikayat natin at mabigyan natin ng pagkakataon ang ating ibang kababayan nakapos sa pamumuhay na naghahangad na maging abogado, abogada na isang pagkakataon upang matupad yung kanilang mga pangarap na yan, Mr. Chair. Kaya sana mapag-aralin ito ng komitiba at na sa ganun ay magkaroon ng katuparan, Mr. Chair. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Higher Education. At isa pa, Mr. Chair, ako'y natutuwa ho. Dito ka lang. Lubuso natutuwa, Mr. Chair, at ako'y nagkaroon ng pagkakataon. Sa pagkakataon ito, ay akin ng purihin, ang akin ng kumpare, na akala ho natin, ganyan siya. Akala ho natin, Mr. Chair, yun ang kanyang pagkatao, pero sa kabila ho, nung pagkakilala natin sa kanya, bilang kaibigan, ay may malalim pa pala ho. Mas malalim pa pala na ginagawa ang taong ito, Mr. Chair. At siguro, one in a million na magkaroon ho ng isang award ang bawat tao. At ito ho'y napakalaki yung siguro inspirasyon na rin ho sa mga naglilingkod sa atin ho, sa simbahan bilang Katoliko. Sinasabi ko ho, Mr. Chair, minsan lamang dumating sa buhay ng isang tao ang magantong pagkakataon. Mahigit pa nga ho ito sa isang karangalan sa pagiging isang artista or best actor. Mahigit pa rin ho ito sa karangalan na tanggap bilang isang konsehal sa aking tingin. Yung pagiging isang papal awardee, Mr. Wow. Chair. Akin na binabanggit, aking kumpare, at mamalaki ko ho, gayon. Akin ng paring Nilo, at ang kanyang asawa, si Attorney Melinda Atipon, for having conferred the papal awardee for pro ecclesia et pontifice, na ini ibig sabihin, sa kanilang pagtulong sa simbahan, sa kanilang malasakit sa simbahan, sa mga membro ng simbahan, kaya ho siya ay nabigyan ng ganitong kalaking award. Kaya ho, sa pagkakataong ito, ay akin hong hinihiling sa sangguniang ito na magpasa tayo ng isang resolusyon para
ma-recognize ho natin ang mag-asawang Consiel Nilo Katipon at si Atty. Maymay Katipon, na sa ganun ay ito ay magsilbi hong isang inspirasyon sa mga lingkod simbahan at sa bawat Lipenyo na huwag magsawa ng pagtulong, huwag magsawa ng pananampalataya, at huwag magsawa ng pagmamalasakit sa atin hong simbahan. Mr. Chair, kaya sa tamang panahon, I'm moving a resolution recognizing the couples for having confirmed the Papal Awards, Pro Ecclesia and Pontefice, Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on External Affairs to be urgent mamaya po sa other matters. Gusto mo bang mahinga ng konting pananalita ang ating PayPal awardee bago ko tawagan si Honorable Spy Toledo? It's up to the awardee if ever na gusto niyang magsalita, pero siguro nga mapakinggan ho natin ang kanyang istorya. O pa sa ganun, Mr. Chair, makita ho natin yung lalim kung bakit ho siya dinami-dami ng natulong sa simbahan, ay si Consiel Sparring Nilo ang isa sa nabigyan. Ito ho ilan lamang siguro sa buong mundo. Si Paring Nilo, sa akin tingin 1 in a million sa buong mundo na nagkaroon ng gantong klaseng award. At sana ho, yung ating pagkilala kay Paring Nilo ay mabago sa pagkakataong ito. Kay Paring Nilo, take the floor. Sige, Honorable Nilo Katipon. Comment. You're not recognized, Gonzal Bacala. Before raising my hand. Mr. Chairman, Salang tanang. Sige, before pagbigyan natin kahit before hindi you siya start. nakabarong. Naging wala yung sira ng barong ko. Naging idol kita pa rin nila. Isa lang first and last question. Ano naging basihan? Una ho, as Chairman of Good Government and Ethics Committee, this is a final warning for those members of the Sangguniang Panlungsod who did not wear the proper uniform on this session hall at konflik ito sa IRP of the Sangguniang Panlungsod. This is just only a warning, so I think maybe next time minus 5,000 pesos per consular didn't wear barong Tagalog. Actually, sa tunay, ako yung nagpapasalamat kay Paring Merlo. Kami ho na Paring Merlo ay matagal na magkasama, 1992 pa. Yun ho nga, ang naging anak ko ay 2, siya ay 8. Siya ho ay may isa ng anak na huwes. May anak pa ho siyang isang abogado, isang babae at isang lalaki, judge. Ako naman yung nagkaanak ng isang abogado. Yun hong padalwa ko ay nag-enroll ho ngayong araw na ito sa UB. Gusto rin ho mag-abogado. Ay ako ho ay abogado. Pero ito ho ay biyaya ho ng Diyos. Ito ho ay bawat isa ho sa atin. Hindi naman ho natin alam. Sa kabila ka ho ng aking puro kasalanan, ay binigyan pa rin ng ganitong pagkakataon. Pero ako ho ay ako ho ay involved sa Carmel since 1989. Noon ho 2021, pandemic time, na-quarantine ho ang buong mongha, yung mga mongha sa Carmel, dahil doon sa 19 na 19 na mongha, ang nagka-COVID ho doon ay 9. Doon ho sa quarantine, pinagbawalan na ho lahat ang pumasok doon sa Carmel. Paano papapa yung mga tao? Paano makakasurvive yung mga mongha? Wala naman magdadala dahil naka-quarantine nga. So nag-post ako sa Facebook na kung po pwede, magdala kayo ng pagkain doon sa gate ng Carmel. Ay di naman mga tao, mababait nagdala. So yung labis sa dala, dinadala ko sa bahay, kinakain namin. So for 14 days. Tapos sunod-sunod na namatay na madre. Una, yung Mother Cecilia, sinunog na yung cremate sa De La Salle. Yung mga susunod na madre, 4, 3 pa, Sister Celine, 3 pa yon. Nagte-text yun sa akin. Nilo, ako sunod na mamatay, wag mo kayo pang-cremate. So, in conflict sa health protocol,
Inililibing namin yung doon. May libingan kasi yung mga mongha doon. Napakaganda yung lugar na yun, yung likod na yun ng Carmel. 2 hektarya pa yun. Yun yung puro garden. So siguro yun ang isa. Second, madami akong ipinapasa dito na mga construction ng simbahan na ini-exempt natin sa mga taxes. Kasi yan yung importante. Yan naman, nabubuhay naman ang simbahan sa abuloy, sa donasyon. At ang isa ko nakita nga dyan, yung mga construction ng simbahan, ay kadalasan talaga wala yung building permit o mayor's permit. Meron pero exempted sa tax at pinawaiwave natin lahat. Tayo magkakasamang in-waive. Yun siguro ang nakita ko. Tapos wala, yung natural na galaw, siguro ito'y biyaya nga siguro kako ng Diyos akin. Kaya sabi ko nga kami ni Paring Marlos, Paring Lidio, kami mga original dito, biniyayaan na ng Diyos. Kaya kami na may magsusukli na rin. Nagsusukli rin kahit konti. Kung hindi man sa pera, doon man laan sa prinsipyo o kung ano man na dapat gayahin ni Aris Macala. Mr. Chair, siguro, yun hong pangyayaring ito ay magiging inspirasyon din namin ni Paring Aris Macala. O pa siguro, para sa darating na araw, kami maging award rin. Alam mo nyo, Mr. Chair, nakakatuwa. Siguro, yun hong pagiging award din ni Paring Nilo ay lalo na sigurong maliligtas ang lungsod na Lipa sa lahat ng kalamidad. Kung tayo ho'y laging libre sa lahat ng kalamidad, lumindol, bumagyo, ano man mangyari, libre ang Lipa, safe po ang Lipa, siguro lalo na ho ngayon sa pagkakataong ito dahil si Paring Nilo ay naging awardee. Yan, dadagdagan ko lang yon. Yun nga, tinatanong ko, ano ga naging basihan? Pwede ba kami mag-apply din na para kami maging papaw alarde? Kasi nung ako'y bata, sa Kristan ako, halos makatulog na ako sa simbahan. For the rest of my life, ilan taon? Hindi sa Kristan. Oo nga, sa Kristang maliit ako noon, ako'y bata, ganon. At talagang ako'y lagi kong kinakausap ang Panginoon. Pero, I'm very happy sa Paring Nilo na abot ito. Kahit na ganan siya. Hindi ganan siya. Matulungin ay we're very proud. We are very proud na kuwan. At may bilin lang sa aking Mr. Chair. Pupunta ho rin sa Roma, nagpapasulusit ng pamasahe. Sana naman sa konseho ay magbigay tayo ng tig 10,000. Pangungunahan ko ang pagbibigay ng konting baon kay Paring Nilo at pambigay ng ticket sa October 30 papuntang Rome. Pupunta ho siya doon. At arin naman ay transparent, baka akala ninyo yung bibigay na 10,000 hahatiin pa namin para kay mga hindi, ito'y talagang from the bottom of my heart, God's will ito. Magbibigay ako. Pangungunahan ko Paring Nilo na 10,000, mabaon mo at sana na may panalangin mo ako sa Roma sa mga susunod pang araw. At saka isa pa, nakakagulat din nga presiding officer. At nakakatuwa si Paring Nilo. At unang-una, kagabi, inindak na siya para maging kapatid namin sa Agila. Welcome to the club, Kuya Nilo. Mabuhay ang Agila. Maraming salamat po. Okay. Honorable Spy Toledo, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating po mga bisita. Mr. Chair, last week po, katatapos lang po ng ating ELA at nais ko po i-congratulate ang lahat po ng departments, lalo tigit po ang City Planning at si Mayor Eric sa napaka-successful po na ELA na ginawa po natin, lalo tigit po ang effort po ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Panglungsod sapagkat malaking parte po ng ating mga programs and projects ang legislative program kung saan kinonsolidate po ng ating mga kasamahan ang mga pwede nating trabahuin para mas maging konkreto ang lahat po ng mga programs and projects ng atin pong Mayor Eric Africa. So, congratulations din po sa atin pong mga kasamahan at maraming salamat. At ganoon din po sa atin pong mga
kapwa konsehal ng lungsod ng Lipa dahil marami po ang mga proposals na ordinances na kanila pong ipinresenta para po doon. At isa na nga po dito, Mr. Chair, ang ilan po sa ating ordinansa na katuwang po natin ang CSWDO sa atin pong 3 draft ordinance na nais po nating ipasa at nais po nating gawan ng committee hearing para mas mapaganda pa po at mas mapagtibay pa po ang atin pong ordinances. Kung maaari lang po, Mr. Chair, basahin ko na lang po and then makikirefer na lang po sa Committee on LGBT and Social Services po. Ang una po nating draft ordinance ay Anti-Discrimination Ordinance on the basis of sexual orientation and gender identity and expression or SOGI for the protection of lesbians, gays, bisexuals, transgender, intersex, and queers or LGBTQIA+ rights in the city of Lipa. Mr. Chair, yun po ang titulo ng atin pong first draft ordinance po. And then, second ordinance, an ordinance establishing a community welfare program in the city of Lipa, providing funds thereof and for other purposes. And third ordinance po, an ordinance institutionalizing the accreditation system for early childhood care and development service providers in the city of Lipa and providing guidelines and funding thereof, Mr. Chair. Maraming salamat po and mikikilambing po ko na ma-refer po sa atin pong komitiba. Matter brought up is referred to the Committee on LGBT and Social Services. 1 minute recess. Resume. Nais ko lang pong liwanagin itong referral doon sa privilege ni Consejero Spy Toledo. Anti-Discrimination Ordinance on the basis of sexual orientation and gender identity and expression for the protection of lesbians, gays, bisexuals, transgenders, intersex, and queers rights in the city of Lipa, referred to the Committee on LGBT. An ordinance establishing a community welfare program in the city of Lipa, providing funds thereof, be referred to the Committee on Social Services. An ordinance institutionalizing the accreditation system for early childhood care and development service providers in the city of Lipa and providing guidelines and funding thereof be referred to social services as well. Privilege. Honorable Nilo Katipon. So ang privilege speech ko po ay pang other matters po pamaya. Ang isa ho una, ito hong ating barangay captain ng barangay Dagatan ay hindi ho umabot yung request niya sa closing ho ng ating agenda. So part of one ay siya ho'y bibigyan ng national government ng gymnasium na maganda. Ngayon na naging problema niya, sabi raw ng National Engineering, kung parang iwaway niya yung gym, pero yung ilalim ng gym, yun yung karsada, doon kung mapasin nyo pag tayo nagme-meeting sa Dagatan. So sana ho ma-refer ito sa Committee ng Engineering at para ho sa proper ano po ang study. Ang request po niya ay magkaroon ho ng permiso ang mayor na makipag-negotiate sa DPWH para ho dito ma-consider ho yung hang na nakaway ang building. Pero yung ilalim madadaanan ho ng mga sasakyan yung both sides. So sana ma-refer ho ito sa Committee ng Engineering. Public Works po. The matter brought up is referred to the Committee on Public Works. And second, nag-sponsor ho kami ni Consel Gali noon ng Lipa City do sa existing all department in the city government na pag-usapan din ho ito sa ELA kasi ho, Lipa City Cooperative Department. So, ordinansa na ho ito. So, atin lang hong aalisin daw yung city, nag-request ang mayor. So, sa tamang oras, at chairman ho ng good government, akin hong sponsoran yung amendment po nito sa other matters. Point of order. Mr. Chair, gusto ko lang liwanagin kay Parang Nilo. Ano ho yung nire-request ng kapitan ho ng Dagatan? Medyo
Hindi ho masyadong malinaw. Pasensya na ho. Apo. Ito, Honorable Eric Aprica, ito ang sulat niya. I am Kapitan Recon, Barangay Chairman, constructing overhang of 2 meters on both sides of the proposed multipurpose building in Barangay Dagatan to be constructed and comply with the National Building Code of the Philippines. So nagpunta ho siya sa mayor. So ang ginawa ho ng mayor, nilagyan ng repair to the Sangguniang Panlusod. Yun nandun ho sa kanya yung repair. Kaya ni-repair ho sa atin. Ang ginawa ko naman ho, pinart ko na ng privilege speech. Ano nga ho yung hinihingi niya sa atin? Ang hinihingi niya sa atin, authority ho ng mayor na makipag-negotiate ho sa DPWH po. So maliwanag na ang hinihingi ni Kapitan ay bigyan natin ng authority ang mayor to negotiate or the DPWH for that project. Yung maliwanag ko, sir. Okay. Okay, 1 minute recess. Session resume. Okay. Our Archbishop Gilbert Garcera is the Archbishop of Lipa. Na-elect po siya presidente ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. So mag-a-assume mo siya this coming December 1. So ina-advance congratulating na lang ho natin. So the other matters, I will sponsor that resolution also. Matter brought up is referred to the Committee on External Affairs. Any more privilege? Kung wala na po, reading of the minutes of the preceding session. Honorable Nilo Katipon. I move that we defer the reading of the previous session. Dahil nga ho doon tayo nasa ila lahat, so hindi ho na-prepared ho ng ating mga division chief. Okay, there's a motion to defer the minutes of the previous session. Any second? Seconded. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Meron tayong oral mula kay Honorable Mike Lina, Chairman of Land Use. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Chair, ito po ay oral committee report for the reason na committee hearing na po ito, naiwan lang. Hindi lang po napasama. Last oral committee report. It's a reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Ronaldo Vasquez of the 105 square meter located at Barangay Ludlod, Lipa City. I move for the approval for second reading, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for second reading. Thank you, Mr. Chair. Business for the day? Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into a memorandum of agreement with the Mary Mediatrix Medical Center Family and Community Medicine Department for the clinical rotation of family and community medicine residents from the said hospital at the labor room and delivery room of the Lipa City Hospital Systems Office 2. Refer to the Committee on Health. Number 2, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into a memorandum of agreement with the LECC Eye Care Center represented by Dr. Jones O. Pelayo for delivery of eye care and ENT services to indigent Lipeños, ensuring equitable access to specialized eye care. Refer to the Committee on Health. Number 3, request for accreditation of Batangas Guardians Brotherhood Incorporated with office address at Barangay San Salvador, Lipa City. Refer to the Committee on Accreditation. Resolutions and ordinances for third and final reading. Honorable Mike Lina. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Mr. Ronaldo Vasquez from agricultural to residential use with an area of 105 square meters located at Barangay Ludlod, Lipa City with a TCT number 072-20
2022001477 for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Macala, Lidio Lopez, Umali, Silva. Jointly moved by Honorable Silva. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Other matters? Konsehal Nilo Katipon. Sige, Honorable Merlo Silva. With regard to my privilege speech a while ago, Mr. Chair, regarding the recognition of Honorable Nilo Katipon, I move that this matter be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded? Duly seconded? Any objection? Hearing none? The matter is approved for urgency. I move that we pass an ordinance recognizing Honorable Nilo Katipon and Attorney Melinda Katipon for having conferred the Papal Award Pro Ecclesia et Pontifice for third and final reading. Any second to the motion? Seconded by Honorable Ronquillo, Angeles, Lina, Macala, Luwansing, Lopez, Umali, Toledo, Lat, Bautista. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for third and final reading. May I request that we frame the resolution that we will give to our colleague. I am requesting a gold frame for that so that I can sangla to the Palawan. Okay. Other Yes. matters? So please consider this as urgent. The ordinance adding the prefix Lipa to the existing names of all departments in the city government of Lipa created under the law. This is a special ordinance number 232-2021. So tatabunan na po natin yan para ho dito sa ordinance. Please consider as urgent. Any second for urgency? Seconded, duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. So I move that we pass an ordinance adding the prefix Lipa to the existing names of all departments in the city government of Lipa created under the law. Sample po dito, City Cooperative Office, dadagdagan ho ng Lipa. Meron na tayo po, pero pinababago nga ho ng ating executive. So si Attorney Violet yung kwan. Point of order. Comment. Are. Clarification, Honorable Attorney Gali. Okay, meron po tayong ordinansa dati. Ang sabi sa atin, lagyan ng Lipa City. Ordinance Office, Lipa City, etc. Ang gusto po nun sa baba, Lipa na lang. So what we made now is to pass another ordinance na Lipa na lamang ang ilalagay, hindi na Lipa City, which effectively repealed the previous ordinance. Para lang po hindi na tayo mag-doble-doble. And we will have to place a provision or kulatilla there that all ordinances and resolutions passed which are inconsistent are considered repealed by this ordinance. Thank you for the clarification. Yes. Pwede ho yun. Kaya lang siguro may ordinansa na hindi ko mas magandang amendahan nila natin by deleting the word city. Mas madali. Instead of gagawa tayo ng ordinansa, kaya ho ay di atin na lang alisin yung city. By amending that ordinance. No, there's no need to make a new ordinance. But to amend. Amendan natin. Alisin lang natin yung city. O ganun din. Kaya lang, mas maganda dahil kasi Okay. ganito. Comment. Okay. Sige, for discussion. Ito na lang. Hindi ho natin pwedeng amendahan na isang ordinansa nang hindi isang ordinansa din. Hindi pwedeng basta resolution lamang. No. I'm not talking about resolution. Kaya nga, an ordinance, amending ordinance number, ganun, by deleting the word city. Ganun lang. Kasi, Mr. Chair, this is my explanation. Yun yung author, noong previous ordinance, ay mawawala ang pangalan. Ibig ko sabihin, Mr. Chair, hadya na ho naisip siguro
noong panahon ngayon, noong mga, yan, sabagay, it happened na ito ang mga author. Ibig sabihin, bakit hindi pa noon ginamit? Oo. Sa akin tingin, Mr. Chair, it's much better. Dahil kasi, kung atin gagawa ulitan ng gagawa ng mga ordinansa na ang nagiging dahilan ho, Mr. Chair, yung mga previous ordinance, mawawala ang pangalan ng mga taong naging author ng mga ordinansang ito. It happened that the author ay parang Nilo at saka si attorney, si Consel Gali. How it comes na kung iba. Okay. This is not a serious matter. Yes. Let us put the wisdom of Honorable Merlo Silva into vote. Who here agrees to the proposal of Honorable Merlo Silva to just simply amend the existing ordinance by taking out the word city? Okay. Majority of the body is amenable to your wisdom, and hence si Nilo Katipo, Honorable Nilo Katipo ikaw na rin mo ng author. will simply amend. So, I move that we pass an ordinance deleting the city in Lipa City to the existing name of all departments in the city government of Lipa, created under the law, sponsored by Galileo H. Angeles and authored by Leonilo Katipo. Bakit ka natawa? 1 minute recess. Session resume. So, what is the pleasure of the chairman of Committee on Appropriation? Yes, sir. So, yung pinagbutuhan na kanina. So, siguro, let us make another solution, ordinance. Ordinance. Regarding that. Okay, kindly withdraw the motion. So, amending. Hindi na tayo mag-amend. So, sa tingin ko po dito, para mas mabilis at sa record ho na Sangguniang Panlungsod ay maging maayos, magpapasa na lang po ako ng isang bagong ordinansa at kalimutan ho natin ng ordinansa tungkol ho doon sa prefix, doon sa previous na 2020 ordinance. Okay, so kindly withdraw the motion for amendment, and then we will proceed with the initial na urgent na to create a new ordinance. Mr. Chair, before we put it into vote, ako lang may gusto lang itanong at linawin. Bakit gusto nating alsin yung pagiging city? Ako rin ho'y nagtatanong diyan. Kasi Mr. Chair, yung ibang bayan, nagdadagdag pa ng city na maging city. Tayo naman city na, parang ayaw nating matawag na city. So, parang sa panahon mo'y magiging highly urbanized na ito. Kaya nga, ano ho what's the reason behind? Na city na tayo, paalis pa. Hindi ko napakaganda. Lipa City. Okay, Lipa City Hospital, Lipa City Science, Lipa City, May we hear an explanation from the proponent? Para gawang ang nangyayari, tayo hina sa kama na gusto pa nating sa banig. I will sponsor this new proposal, then maybe you can object to this proposal. No. Hindi. The reason why I'm asking No. I will, ako man ho, sa sarili ko, pag sinabi kong Lipas, ako ho kasi nag-sponsor nito Kaya nga, nakakatuwa. Lipa City Cooperative Office, Lipa City Cooperative Office, Lipa Cooperative Office. Parang mas maganda yung Lipa City Cooperative Office. Kaya nga po. So, kaya dapat malaman natin. So, we can justify it. So, to have a justification of that particular issue, we must know the reason behind why do we delete the word city. I will please the chairman of Committee on Appropriation, the gentleman from Wetju and Bulbok. I make a tweeran now, so I will withdraw my motion so we can study and refer this to the Committee on Ethics. Okay. I second the motion to the motion of Honorable Katipuan. There is a motion to defer the proposed ordinance regarding the city
taking out the word city sa lahat po ng mga pangalan ng lungsod na Lipa. Any second? Duly seconded. The motion is hereby approved. Deferred na po ang proposal ni Konsehal Nilo Katipon. Other matters po? Yes. Please consider this as urgent. The resolution congratulating Archbishop Gilbert A. Garcera for being elected as President of Catholic Bishop Conference of the Philippines. Archbishop Garcera is the Archbishop of Lipa, Mr. Chairman. Any second to the motion for urgency? Duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. A joint motion of Konsehal Nilo Katipon and Konsehal Merlo Silva, resolution congratulating Archbishop Gilbert A. Garcera for being elected as President of Catholic Bishop Conference of the Philippines, and he will assume this coming December 1 as the President of CBCP. Jointly moved by Honorable Ronquillo, Lina, Macala, Luwansing, Pua, Lat. Seconded by Honorable Toledo, Umali, Bautista. Jointly moved also by Honorable Silva. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for third and final reading. Other matters pa po. Other matters? Any more other matters? The Barangay Captain, Association of Barangay Council, headed by ABC Boyet Lat, ay meron hong seminar na ikakandak ko sa Bohol. Mula ho bukas hanggang Huwebes. Doon sa mga makakapunta, ay na-invite ho tayo ng ating ABC President. Yun naman hindi makakapunta, ipadala na lang nyo kay Nilo. Salamat po. Okay, so meron na seminar ang ating barangay officials na gaganapin sa Bohol simula po bukas hanggang sa Huwebes at inaanyayahan ang lahat ng miyembro ng Sanggunian. Honorable Mike Lina. Other matters, Mr. Chair. Mr. Presiding Officer, I have here a letter request dated June 5, 2025. Bahaw na to, Mr. Presiding Officer. Addressed to Sanggunian members through then Vice Mayor Camille Angeline Lopez, reclassification request of Miss Luz Magpantay with a total area of 2,179 square meter portion of property with an total area of 10,000 square meters. It's a reclassification request from institutional use into commercial use for the proposed Wendy's restaurant. Please refer to the proper committee, Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. Mr. Chair, with the permission of my colleagues, please consider this as urgent. There is a motion to consider the matter as urgent. Any second? Duly seconded. Motion is approved for urgency. Question. Question? Discussion? That is commercial area, Mr. Chairman. Yes. In what place? It's located at Barangay Mataas na Lupa. Ito po, Mr. Chair, yung portion ng property ng Lasal. Lasal ay anong gagawin po diyan? Ang gagawin dito ay, Mr. Chair, Wendy's restaurant po. Ang nakalagay sa Hindi na ho kailangan ng special use permit for the restaurant because there is magkokos po ng traffic yan. According po sa ating sa ordinance, ito ho ay hindi na ho kailangan ng kumuha ng special use permit. Hindi ho kasama ang mga restaurant sa... Yes po, nandun nga ho yung restaurant. Pero yun ho, cost ng traffic. Yung restaurant, nakakain ka, paano ho yung traffic noong pagkain doon? Ito pag ho'y pinag-aralang mabuti kaya ho ng engineering para i-design yung parking ng Mr. Chair, ito po naman ay dumaan na sa engineering, I think. May plano ho ito. Ito ay may kaukulang plano. Isa lang ang question. At yung parking na sinasabi ng ating kagalang-galang Nilo Katipon ay tayo naman ho'y may ordinansa. Na lahat ng ating commercial buildings ay kailangan may kaukulang parking allotment. May napansin lang ako dito, Chairman. Okay.
May mga stall ho ata ito? Yan po ang proposal. Pero ito po, ang pina-approve po natin. Pero constructed na. Hindi pa yata, sa pagkakaalam ko, Mr. Chair, ay hindi po nasisimulang gawin. Hindi po. Hindi, I have been there yesterday. Nakita ko, meron na. Meron na, Garrett. Mr. Chairman. Yes, sir. Mr. Chairman, ilang square meter ho yung kakailanganin nyo? Ito ho ay 2,179 square meters. Ilan ho pinakuhanan? Portion ho ng 10,000 square meters o isang hektarya. Saan portion nga? East, west, north, south? Portion of the place that, what kind of business? Ito kainan ho ito, Mr. Chair. Kainan? Kainan. Wendy's. Wendy's? Yes. Oh, Wendy's is the place to be. But, Mr. Chair, I move for the passage of ordinance reclassifying the property of De La Salle Lipa Incorporated, located at Barangay Mataas na Lupa with an area of 2,179 square meters, portion of 10,000 square meters, from institutional to commercial use, with a TCT number 130626 and lot number 4 for a third and final reading and be exempt from the three reading principle, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Lidio Lopez, Joel Pua, Mikey Umali, and Merlo Silva, and ABC Boyatlat, jointly moved by Honorable Merlo Silva. Discussion? Thank you, Mr. Chair, and iniimbitahan mo kayo ni Consel Joel. Kailan ga? Sa opening. Thank you, Mr. Chair. Saka lang, discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for third and final reading. Magandang hapon po, magandang umaga po, Mr. Chair. Nakita ko po ang magiging advantages po dito sa city at lalo higit po doon sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya, Mr. Chair, I move for the urgency of item number 1 and item number 2 from business for the day. There is a motion to consider urgent item number 1 and number 2 of business for the day that was referred to the Committee on Health. Any second? Seconded by Julie seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Mr. Chair, I move for the passage of resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter into Memorandum of Agreement with Mary Mediatrix Medical Center, Family and Community Medicine Department for the clinical rotation of family and community medicine residents from the said hospital at the labor room and the delivery room of Lipa City Hospital System 2 for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo. Teka lang po. Ronquillo, Lopez, Macala, Umali, Lina, and Lat. Discussion? Discussion? Sir, the MOA with the Mary Mediatrix Medical Center, ito kaya ho ay gagastos pa rin dito ang city government ng Lipa? O? Wala na po, Mr. Chair. Wala. PhilHealth po, PhilHealth. Okay. PhilHealth. So, anong papasahan ng authority? Authority to the City Mayor to Lipa to enter a memorandum of agreement with the Mary Mediatrix Medical Center, Family and Community Medicine Department for the clinical rotation of family and community medicine resident from the Lipa, from the said hospital at the labor room and delivery room of the Lipa City Hospital System 2. So, ang tingin ko ho dito, magpapahiram ho sila ng personnel, especially medical team, para ho mag-conduct ng pagpapaanak sa Granada Hospital.
Opo. Okay, So, I second the motion to the... Okay, so duly seconded. Discussion. Objection? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, again, I move for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter into memorandum of agreement with the LECC Eye Care Center represented by Dr. Jones O. Pelayo for delivery of eye care and ENT services to indigent Lipeños, ensuring equitable access to specialized eye care for the third and final reading, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded. Jointly moved by Honorable Silva, Luwansing, and Umali. Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Macala, and Lopez. Any discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for third and final reading. I move to adjourn, Mr. Chair. Other matters, Consejal Spy Toledo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tayo po kasi ngayon ay nasa 15th Sangguniang Panglungsod na po. So, ibig sabihin, tayo po ay mga new set of elected officials. As the interim president po ng National Movement of Young Legislators or NMYL po, Mr. Chair, tayo po ay magbabayad ng ating membership fee para po sa mga elected officials na 18 years old to 40 years old. Kasama po kayo doon, Mr. Chair. So, nais ko po sanang lumapit sa ating Committee on Appropriations para po malagyan po ng pondo ito sapagkat sa August 26 po to 27, Mr. Chair, ay magkakaroon po ulit ng panibagong pamunuan or election po ang NMYL sa buong bansa po. As the interim president po ng NMYL, tayo po at kasama po si Consala Nicole ay tumatakbo po muli na opisyales. Ang inyo pong lingkod ay bilang presidente po ng NMYL Batangas Chapter. At si Consala Nicole naman po ay ang ating Secretary General po ng NMYL. At marami po tayong mga kasamahan sa probinsya po ng Batangas para dito. So nais ko lamang po ipalam sa ating committee chairperson at sa inyo po, kagalang-galang na Vice Mayor Mikey, na tayo po'y muling magre-register at inaanyayahan din po ang lahat ng mga miyembro ng NMYL na dumalo sa atin pong election and regional assembly and reorganization para po magkaroon po ng representante ang lungsod po ng Lipa at bilang kumakandidato po tayo na maging legal na presidente po ng NMYL Province of Batangas po, Mr. Chair. Salamat po. Point of information from the Chairman of Appropriations. Sa inyo, Chairman, di ko ho alam kung ito baga ho yung pondo para para sa pagpaparesto ho ng miyembro ng NMYL. Ito bagay previously ginagawa na ho ng Sanggunian. Yes po. Saan hong batas nakalaki po nito? Yes po, Mr. Chair. Ito po ay pinupondohan po ng Sangguniang Panglungsod para po maging miyembro ang mga nasabing elected officials ng ULAP. Under po ng ULAP ang NMYL po. Ayun. Kasamahan po ng pondong ito yung ating pong pagbabayad din ng membership sa PCL po, Mr. Chair. Ayun. Ilan ho ang membro ngayon ng President Sanggunian at magkano ang membership fee? Ayan. 7 po ang members, Mr. Chair. And magkano? Magkano ang membership? 5? 5 po ang membership po natin na binabayad po sa national. So, we will appropriate 35,000. Wala na, yun na lang. Yes, Mr. Chair. Thank you. Actually, Mr. Chair, to clarify, we will pass a resolution pa po kasi sa national para po doon sa membership ng provincial.
would like to call my interim Secretary General to explain. May membership pa sa probinsya? Yes, Bali, dalawa. Mr. Chair. Opo. Magiging 10,000 po ang proposal, Mr. Chair. Once approved po yung sa provincial. Pero sa national po, 5,000 po, Mr. Chair. Di ko po kasi alam kung may budget pa po para po dito dahil nasa mid-year election nga po sa tayo. probinsya ngayon? Mismong ang province po ng Batangas. Sino nagawa ng ordinansa ngayon? Ang Ay, di po, yun NMYL po ay, or? Apo, NMYL provincial po. Yun po ay isasubmit pa lamang po sa national. So, as hindi of pa the approve, moment hindi po, pa. Proposal pa lamang pala. As of the moment po ay 5,000 pa lang po ang hinihingi po nating pondo para po sa membership national. na ipapasa po sa national. I will give the floor po sa ating Secretary General. No, it's just to clear things up po. So, yung 5,000 pesos po, yun po yung current. But, so, as soon as ma-approve po, yung nire-request po namin via resolution po, most likely po, baka tumaas na po siya to 10,000. Thank you. Thank you. To be taken from what month? Sa ULA? No. Ibabayad po sa ULA. Saan pero manggagaling po, ng pondo? Dito po. Sa Sanggunian? Sanggunian. Appropriated yun yearly natin? Yes po. Okay, matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Kaya lang po natin binigyan ng panahon itong diskusyon ay para makita ng ating mga kababayan na pati yung mga organisasyon na sinasalihan ng miyembro ng Sangguniang Panlungsod ay transparent at open to the public. Kaya maraming salamat. Congratulations sa ating interim president at secretary. Sila po, ang ating mga kasamahan ay naghahangad ng mas mataas na posisyon sa NMYL to represent Lipa and Batangas. Kaya susuportahan yan ng ating mga kasamahan. Any other other matters? Kung wala na po, there's a motion to adjourn. Hindi ko po narinig yung adjournment sa mic. I move to adjourn, Mr. Chair. There's a motion to adjourn. Any second? Seconded. The session is hereby adjourned.